Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. This is your service, Mr. KGB Crypto. At ito na naman tayo sa usapang crypto at staking ng aking journey sa AXS staking, guys. So, today is Tuesday, January 23, alas 2:45 na ng hapon. At yun na nga, red days na naman. Bumagsak na naman, guys. No? So, 200 ano na lang sa ang laki na niyan dati. So, ganun talaga ang buhay. Okay? Pag bumili ka ng asset, huwag mo nang tignan para hindi ka ma-stress. Pero normal lang talaga yan, guys. Ang hindi lang siguro normal pag naging zero yan, rug pull na yon. Pag ganun. Okay, restake muna natin bago ang lahat. Tapusin muna natin ang ating ritual. Sa mga whales, sa mga nagte-trading, opportunity pag nagpa-sell. Dahil marami kang pwedeng makita, lalo na sa futures trading, yung mga chart. Oh, pa-buy na, pa-sell na. Makikita mo yan. Support ng resistance. Okay? So, update lang tayo. Meron tayong 40,289. Check lang natin, guys. Check natin. Exist. Okay, so alright. Check natin. Gawin natin yung tab. Okay, 411 na lang, oh, grabe. Grabe, no? Wala na, bagsak na. Scam na. 60,000 lang. 16,522. So, ang nawala, 17, 80, 19, 20. 17, 80, 19, 20, 21, 22, 6 million. Okay, ganun talaga. Ganun talaga yung buhay. Okay, so alright. So, syempre, ganun talaga, tuloy-tuloy lang, guys. Yun lang naman. Basta tayo na mga comment. Umaya na nga yung mga comment na yan. Wala namang kakaiba sa mga pinagagawa natin. Siyempre, yun nga, sa mga businessman dyan, sa mga willing pumasok sa business, kumbaga, anticipate na natin yung mga bagay na ganun naman, 'di ba? Pag business, hindi naman laging panalo. So, ang pinagkaiba lang naman sa negosyo at sa sugal, yung sugal kasi by chance 'yun eh. By chance. Parang sa amin sa forex trading, ang pinagkaiba ng forex trading sa sugal, ay sugal kasi by chance. Ang forex trading may mga analysis kang i-anticipate. May mga news, may mga support and resistance. Aaralin mo talaga, guys. So, hindi siya hula-hula. Magmumukha lang siyang sugal pag ginawa mong naging greedy ka na, panalo ka na, taya ka na naman, panalo ka na, taya, tas hula-hula. Sugal talaga yun. So, dito naman, sa pag-stake natin sa AXS, yun nga, sa lahat naman ng NFT game, ito yung di nagpapabaya sa development. Kumbaga, lahat naman hindi lang naman siya nagpa-sell, marami. Halos lahat. Kasi bakit? Bagsak si Bitcoin, guys. Bagsak si Bitcoin. So, ganun talaga. Ganun talaga siya. Kaya, kung makikita, search nga natin yung ayoko kasi magbukas ng mga tab eh. Mahirap. So, ayan. Like 2.2 na siya. So, 3.2 ang binagsak niya, guys. Halos lahat pula. Kung makikita natin yan dito. Ayan. Ayan, no? Negative lahat. So, makikita mo dyan, 24 hours week. So, si Bitcoin bumagsak na siya this month. Pero this year, umangat siya. So, ang pinaka-umangat ngayong taon, si Injective, oh. Ngayong buwan, si Sia Coin. Ngayong week, Sia Coin pa rin. At saka si Ron. Uy, 94 na si Ron, guys. Okay. Ngayong araw, si BitTensor. So, ayan, makikita nyo yan dito sa CoinGecko. Pili-pili lang kayo dyan. Tapos, sign up kayo dyan para makikita mo kung ano yung mga top sa iba-ibang exchanger. Okay, so alright. Siyempre, ganun talaga, guys, pag nagbi-business. Sabi ko nga sa inyo, ako ang dami kong business. Kaya, hindi naman lagi panalo, hindi naman lahat ng binegosyo, papabor sa'yo. So, ayun lang. May nagtanong sa akin nung isang kanina ba yon, yung about dun sa kung nag-escape daw ako sa mga taxes
Gumagamit na ba ako ng utang para escape sa taxes? Oo, negosyante. Siyempre, kailangan mag-loan. Sa traditional business yun, guys, ha. So, you need to loan the capital. Then, sa totoo lang naman, magbabahid ka pa rin ng interest, di ba? So, yung interest, may mga taxes yun. So, kumbaga, yung principal na utang, hindi nga yung taxable. Ang interest na binabayaran mo sa utang, yun nga guys, maaaring magkaroon yun ng iba't ibang tax implication. Halimbawa sa pagbibusiness, syempre, ang interest ay binabayaran sa mga business loan. At kadalasan, pwede itong i-claim bilang tax deductible o tax deductible expenses. So, ayun. Ganun talaga. By the way, yun at least nasagot natin. Ganun naman, lahat naman ng business, kahit yung mayayaman, naglo-loan yan sa bangko, guys. Para yung mga tycoon nga natin, yung mga malalaking bangko, ay yung malalaking negosyante sa Pilipinas, yung mga Chinese. So, obligado yun. Diskarte mo na yun at ng accountant mo, guys, ha? So, magbayad ka ng accountant mo, at least CPA, para alam mo yun. Tsaka, syempre, yung mga pera na binabayad natin sa tax, sana magamit ng mga namumuno sa tama. Kasi yung iba, kalsada na lang, di maayos. Yung iba, yung mga kamag-anak ng mga politiko, grabe, hinihingian ng Nadanasan ko na yan yung nanghihingi ng budget para sa kampanya. Para pag nanalo, sa'yo ibibigay yung mga project. Kaya mapapansin mo sa mga probinsya nyo, yun lang yung mga politiko. Sila rin yung nananalo. Tapos, pag tinignan mo bawat sulok, kani-kanila rin yung mga kamag-anak rin nila yung mga businesses doon sa paligid. Ewan ko ba, sana mabago na tayo. Mabago na yung politika sa atin. Ayun nga, kinakampi nila yung chartered chains. So, sana, bahala kayo. Basta, ulitin natin guys, ang pag-asenso mo bilang tao ay hindi nakadepende sa ibang tao. Sa'yo pa rin yan. So, kahit saan ka naman nilagay, kung mag-excel ka, kaya yung kumbaga, ang pagyaman wala naman sa pag-abroad. Tayo kasi mga Pilipino naka-mindset sa ganun. Bakit? May mindset kasi tayo maging empleyado. So, pag naging empleyado ka, ang gagawin sa'yo, bata ka pa lang, ito kasi ito dati kasi dati unti lang naman ang engineer, unti lang naman yung mga lawyer, unti lang naman yung architect, unti lang naman yung malalaking. Ngayon ang dami-dami ng graduate tapos wala naman trabaho. Iba kasi dati. So na mindset tayo na mga magulang natin, na mindset din sila, anak mag-aral ka ng mabuti para pag nakatapos ka magkaroon ka ng magandang trabaho. Ang Chinese iba, anak mag-aral ka ng mabuti para pag nakatapos ka magkaroon ka ng magandang negosyo. Kung sino mayaman sa Pilipinas? Pilipino, Chinese. Karamihan Chinese, 'di ba? So, anong pinagkaiba natin? Mindset lang naman. Pare-pares naman tayo tao. Pare-pares naman tayo kumakain ng kanin. Or noodles. So, bakit sila mayaman? Ba't tayo hindi? Kasi bata pa lang sila, tinuturuan na mag-business. Pumunta nga ako dati, alam nyo guys, pumunta ako sa Boracay. Exclusive, isa sa mga private resort ng Boracay. Tapos may nakasabayan ako doon. May-ari siya ng mall sa Mindanao, Visayas, Mindanao. Ang dami nilang mall. Tapos, kasabayan namin mag-swimming, yung mga anak nila maliliit pa. Ang sabi ko, sir, kasi nagkukwentuhan na kami, yun nga, negosyante din siya. Tapos, ayaw pa sabihin. Tapos, nangyari din sa kanya. Nasabi niya rin na isa din sila sa may-ari ng mga malalaking mall. Ay, hindi ko nababanggitin yung mall. Basta sikat siya sa Visayas, Mindanao. Tapos, yung mga anak niya nag-swimming. Tapos, tinanong ko na rin, paano ka mag-mindset ng mga bata? Paano mo sila mako-convert bilang negosyanteng kagaya mo? Ang sabi niya sa akin, napakasimple lang. Bata pa lang sila, tinuturuan ko na sila, pag wala silang trabaho, dinadala ko sila sa warehouse para mag-tag ng mga product, maglagay ng prices, then pag natapos nila yung work na yon, sa kanila papasahurin yung mga bata. Just imagine that 6 years old, 5 years old, 7, mga ganun yung edad ng mga may 10 ata, may 10 pa, kasi tatlo yun Parang pinakamatanda 15, 10 and 7, parang ganun. So, imagine mo, ganun pa lang sila kaliliit, tinuturuan na sila na magulang nila mag-business. Tsaka magpahalaga ng pera. So, ayun lang.
Nagkwento na naman tayo, men. Business na naman yung kwento ko. By the way, bahala kayo. Basta, sana mabago yung mindset ng mga Pilipino. Sa mga nakakapakinig nito, start nyo na kung may mga asawa at anak kayo. May mga asawa na kayo, tapos may mga anak na kayo. May mga asawa. Isang asawa lang, guys, ha. May asawa na kayo at may mga anak na kayo. Bata pa lang, turuan nyo na mag-business. Kasi syempre, ang pag-asenso naman nasa pagninegosyo. Yun nga, aralin mo rin. O, hindi naman kasi tinuturo sa school mag-business hindi tinuturo maging malupit na negosyante. Alam mo yun, kahit may business administration pa, hindi naman tinuturo doon yung mga skills na matututunan mo sa pagbi-business mo. Alam mo yun. So, yun nga, number 1, samahan mo yung mga taong negosyante. Huwag ka sasama sa mga taong wala ka naman matututunan. Minsan kasi naghahanap tayo ng mga kausap para makakwentuhan mo, mapagdaingan mo ng problema mo para makahinga-hinga. Okay lang din naman yun. Pero check mo din kung ano dinadaing mo. Baka dinadaing mo about business tapos yung magpapayo sa'yo hindi naman negosyante. Ano sasabihin yan? Yan, sinasabi ko na sa'yo, hindi yan para sa'yo, hindi mo linya yan, sayang lang pera mo, ganito ganyan, di ba? Yun yung mindset. Kung negosyante ka usap mo, sasabihin sa'yo, okay lang yan, ganyan din ako dati, sumubok lang din ako ulit. Try ka lang ulit, huwag ka magsusuko. Kasi, ganun naman sa pagninegosyo. Yung iba nga, di ba, sinasabi, mag-business na ako, boss. Kasi bakit? Wala namang mawawala sa akin na dahil wala na ako. Alam mo yun? So, ulitin natin ang business or ang idea, ang pagyaman nasa idea, guys. So, wala sa kapital. Kasi bakit? Maraming nanalo sa loto. Halos 80% ng nanalo sa loto, naghirap ang buhay after manalo. Ulit. Maraming nanalo sa loto na halos 80% ng nanalo, naghirap ang buhay pakatapos manalo. Bakit? Kasi kung empleyado ka, magre-resign siya sa trabaho, dadalhin mo sa school, sa private school yung anak mo, yung asawa mo, wala rin trabaho, bibili kayo ng bahay, ng sasakyan, puro palabas ang pera, magugulat ka na lang sa susunod ng mga taon, wala na, bibenta mo na yung sasakyan mo, pababalikin mo sa public school yung anak mo, bibenta mo na yung bahay mo. Ang good news, wala kang trabaho after how many years. Bakit ko nasabi? Kasi kapitbahay namin nanalo sa loto, harap lang ng bahay ko. After ilang buwan sa akin na nakasangla yung bahay nila. Actually, hindi naman buwan, taon, mga 3 years, 4 years. So, ang bilis. Kaya, ayun, medyo kinikwento ko lang sa inyo, guys. Napunta tayo sa businesses kasi may nagtanong about taxes. Okay. Yung ano naman, yung AXS, guys, sa mga nagtatanong, balikan natin tong si AXS. Si AXS, ang target ko dyan na presyo, 8,000. At least matap niya man lang yung all-time high. Saka tayo magtitipi. So, yung all-time high kasi nito, nasa 8.3. Ayan, all-time high niya, ayan, 8.3 noong November 2021. So, kung titignan natin, ito yon, at least matap man lang yan. Ang mga matatap niyan, support and resistance yan. Ito yun, yan, 3.7 or dito, 3.4. Ayan, tatap lang yan. Pero pag nabutas niya to, yung 8.3, nako, tataas na yan. So, yun yung target natin, guys, ha. Para lang sa akin yun, hindi ko sinabing accurate yun, ha. Hindi po ako financial advisor. Okay, so alright. At saka syempre shoutout sa ating mga followers lagi na laging present. Okay. At tuloy-tuloy lang tayo, guys. Sa pag-a-attend din naman, may mga nagtatanong din sa akin na paano daw ako natuto sa crypto. Malamang matagal na po ako sa crypto, 2015 pa. Marami rin failure, marami rin ako tinayaan na wala na. Siyempre, kumbaga, yun yung parang entrance fee mo may sa matuto ka. Yun, nag-attend din ako ng mga financial literacy, guys. Actually, noon pa, 2009 ako nag-start mag-business kasi na-invite din ako. Parang yung mga influencer ngayon, magagaling mag-talk, magagaling. Yung iba dyan, downline ko lang din sa networking dati. Nag-networking din kasi ako. So, ayun, at least may ituturo doon ng mga financial literacy. At saka guys, huwag niyong panghihinayangan yung kunyari may mga seminar, may mga invitation, may mga bayad lalo na about financial literacy, mga training, attendan niyo yun. Syempre, kahit may bayad. Bakit? Ang matututo doon ikaw utak mo magkakaroon ng knowledge
So, dun pa lang na madadala mo yun hanggang pagtanda mo, hanggang sa mamatay ka. So, ang pagyaman, ulitin natin, nasa idea lang. Bakit may napipicture sa Jessica Soho, Corina Sanchez, na nag-start lang 500 pero yumaman ng todo? O yung mga alam mo yun, marami ngayon, lalo na ng pandemic, ang daming online seller na yumaman. So, ayun, nag-start lang siya sa maliit na kapital at yumaman. Dahil sa idea lang ang pagyaman, guys. Hanap ka ng business na fit sa'yo, hanap ka ng produkto na pwede mong ibenta, at hanap ka ng mga bagay na masaya ka, syempre. Hindi naman porket, masaya ka tapos panay gastos ka, walang bumabalik, aba. Mahirap din yun. So, iba kasi yung hobby. Saka na siguro yun. Pero, pansinin mo, di ba, sa atin na lang eh. Kahit di mo linya, lilinyahin mo eh. O, nung nauso yung nurse sa Pilipinas, di ba dati, nauso yan eh. Una muna physical therapy, tapos mga nurse. So, nung nauso yung nurse, yung mga doktor, matutuwa ka eh. Pag-graduate eh, dating doktor, nag-nurse, o, di ba? Kakamayan siya sa stage. Congratulations, doc. Nurse ka na. O, di ba? Bakit niya yung lininya? Kasi nandun yung pera. So, kahit di mo linya, lilinyahin mo pagdating sa pera. Basta legal, moral, ethical, at saka, alam mo yun, wala kang inapakang tao. Okay lang din yun. Marami nga sa abroad eh. Yung family ko kasi nasa ibang bansa din, mga parents ko. So, kumbaga, engineer yung mga magulang ko. Pero, yun nga, linilinya naman nila, at least, dumating sa time na pagpunta nila sa abroad, eh hindi pa, kasi dati walang K-12 eh, so nag-aaral pa sila ng taon ulit, kasi parang ganun. Tapos, ayun, mga engineer naman sila. So, ayun lang guys, nakwento na naman tayo. Pero ako na kasi negosyante, dito lang ako sa Pilipinas. Kasi kahit nasa ka man, basta madiskarte ka, masipag ka, matyaga. Kulang yung sipag at tiyaga, dapat may diskarte ka, syempre. Ang dami-dami nga natin kakilala, masipag, matyaga, di ba? Magtataho, magbabalot, masipag at matyaga yun. Construction worker, masipag, matyaga. Pero hindi umasa yan. So, hindi natin minamalit yung mga ganong trabaho, guys, ha. Ulitin ko lang. Baka mamaya may masaktan o may mapakinig. So, ang nakikita ko lang kulang doon, guys, diskarte. Tsaka tamang opportunity. Minsan kasi, pagkatapos magtrabaho, anong gagawin? Magiinuman. Tapos yung mga kasalamuhan mo, madalas mo kakwentuhan, mga empleyado din, maliit lang din yung budget. I mean, sabi nga nila, sabi ng mentor ko, sumama ka daw sa mga lasenggero, after 5 months, lasenggero ka na din, di ba? So, sama ka sa mga taong madaldal ka na rin, manginginom, mahilig magyosi, magiging ganun ka din. So, kung gusto mo bago buhay mo at ang anak mo, halimbawa may anak ka na, makikwento mo to, sama ka sa mga tao na alam mo may matututunan ka, mababago yung buhay. Tsaka yung mga tao na legal yung ginagawa, ha. Baka mamaya mabago buhay, illegal naman yung ginagawa. So, punta na tayo. So, umaten tayo guys sa mga financial literacy. At okay, may nagtanong din sa atin about sa Axie Homeland. Di po ako naglalaro muna ng Homeland kasi wala naman akong land sa Axie. Ang nangyari kasi, mas maganda, may staking kasi sa Axie guys. Ito, pakita ko sa inyo. May staking ng land sa Axie. Ayan. So, ito, dati nga 32 yan eh. May Genesis ako dati. Genesis na lot. Staking ng 32. So, tinanggal ko siya. Kasi bakit? Tinanggal ko dito kasi mas priority ko sa AXS na lang. Kasi anytime pwede ko siyang i-out. Pag Genesis kasi, hindi agad-agad mabibenta yan guys. Kung ipoprosil mo. So, nandun yung pera mo nakatenga. Okay, so alright. At ayun lang ang ating yung may mga tanong. Ayun po yung mga sagot natin. Okay. So, ayun lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Medyo napadami na naman ang ating kwentuhan about businesses, about idea, guys. Nasa sa inyo pa rin yun kung papakinggan nyo. Nasa sa inyo pa rin yun kung isa sa buhay nyo. Hindi kasi pwedeng na-hype ka lang. I mean, pag napagsabihan ka, nakarinig ka ng mga gantong motivational, ano kasi yan eh, outer na tinatawag. So, na-encourage ka lang, yun yung magpupush sa'yo para tumuloy-tuloy. Tapos, ilang oras lang o ilang araw lang, malulobat ka na naman, di ba? Panghihinaan ka na naman, di ka na naman tutuloy sa goal mo. Ano bang goal mo? Dapat connected din yung ginagawa mo. So, may mga ganyan, seminar, motivational, yan yung mga outer. So, tuturuan ka lang niya na mag-push ka ulit, di ba?
Pero after ilang buwan, panghinaan ka na naman. Kasi hirap pala, nakakapagod pala. Kaya dapat ang palakasin mo yung inner self mo, kung ano man yung why na tinatawag. Ano ba yung magpupush sa'yo? Bakit mo ba yung ginagawa? Why? Because your family. Lagi mong ganun isipin. Magpupush kasi sa'yo yun kung anong business man ang gusto mong pasukin. Yun yung magiging inspiration mo lagi. Lagi mong isipin yun. Inspiration mo, ginagawa mo yan for your family. At syempre, at malaking tulong dyan guys, once napapasok ka na sa businesses, yung oras mo, pahalagan mo yung oras mo. Huwag mo sasayangin sa mga bagay na walang kwenta. Kasi maiksi lang ang buhay, maiksi lang ang oras natin sa mundo. Tapos, ang ginagawa mo pa, nakikipagchismisan ka lang dyan. Browse ka ng browse sa Facebook, sa TikTok, wala namang ano yun eh. Na-entertain ka lang. Ang kumikita, mga vlogger. Wala naman na itutulong yun eh. Mag-vlog ka na lang, di ba? Yun, mayroon pang chance magpagyaman dun. Ayun pa ba? Tuloy-tuloy lang. Ano masasabi ko? Tuloy-tuloy lang sa pagbi-business. Mapa-networking man yan, direct selling, mga online business, mga dropshipping, e-com, pagbebenta ng kahit ano. Lahat naman nasa sales eh. Kaya wag ka nang, kung medyo may classmate ka dati na sobrang talino, tapos ngayon nagbebenta na lang, huwag ka mandiri doon kasi darating ang time mas malaki pakita nun sa'yo. Or kahit sabihin natin mahina yung sa school, tapos nagbebenta, ikaw professional ka, maganda trabaho mo, magugulat ka after ilang taon, mas marami pa yung empleyado kumpara sa'yo, mas marami siya nang tutulungan tao kasi sa'yo, mas malaking kita niya kumpara sa'yo. So ulitin natin, ang pagbi-business, gusto mong yumaman na, pasok ka sa business, pasok ka sa sales, anything you want, bahala ka, diskarte lang yan. Yung iba kong kakilala, kaibigan, nagbebenta lang guys ng ng mga tawag dito, may kaibigan ako, nagbebenta siya ng yung mga couple dress, tapos nagkaroon ng mga couple, yung mga mattress, mga ganun, mga punda ng unan, mga bedsheet. Kaya sobrang yaman na rin ngayon. So papatahi lang siya sa Taytay, tapos binibenta online, tapos may mga reseller na. Kaibigan ko rin naman, mga nagbebenta ng mga supplement, yan, online selling, ang yayaman na nila ngayon. So yung iba naman nasa networking industry, mayayaman na rin sila. Kaya ano lang kumbaga, number 1, aralin mo, maglaan ka ng time, makakatulong na meron ito, pinaka sikreto ng mayayaman guys. Meron ka dapat calendar. Wag sa notepad ha, wag ka magno-notepad ng activities na gagawin mo. Much better mo yan, calendar. So sa calendar kasi pag notepad kasi, notepad lang yun hindi magpapaalala sa yun eh. Mas maganda pag naka-calendar yung schedule mo. Kunyari, activities mo ngayong linggo, iset mo na. Yung gagawin mo ngayong linggo, connected yun sa goal mo. Yung kunyari goal mo 1 year, connected doon. So ganun lang siya guys. Set mo yung oras mo, yung tulog mo, yung kain mo. Tsaka syempre kain ka rin ng mga healthy na pagkain. Kasi pag hindi healthy kinakain mo, mahirap. Hindi ka makapag-isip ng maayos kung ikaw ay CEO, kung ikaw ay negosyante. So, ayun, minsan enjoy mo rin sarili mo. Mag-meditation kapag gising. Pray ka muna. Bago matulog, pray ka. Pagpasalamat lahat na meron sa'yo. Ganun naman dapat. Tas ibalik mo sa Panginoon Diyos kung anong meron ka. Kasi sa Kanya naman yan naggaling. Ano pa ba? Yun lang. Saka na siguro magsiset ako ng mga motivational Pero at least kahit pa paano may mga bago tayong nabitawang idea, salita about business, about diskarte sa buhay. At ulitin natin, kayo pa rin ang pipili ng buhay nyo, direksyon nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo, choice nyo yan, sarili nyo yan. Basta, lagi mong tatandaan yung oras mo, ilalaan mo sa mga bagay na may matututunan ka. At, syempre, pag natutunan mo na, execute mo na, hindi yung puro lang knowledge, walang execution, wala din yun. So, okay, so alright, thank you so much again sa inyo. This is your service, Mr. KJB Crypto. At ang update natin, kailan na ba yun? Nag-out na siguro na naman. Check natin Okay? At meron tayong, wala na, na-out na. Meron tayong 40,289. So, pang 83 video na ata to, 82. Thank you so much again sa inyo and see you tomorrow. Bye-bye guys. Thank you.